sa ibang mga tao po kasi, sabi nga ninyo, lalo na ho doon sa mga hindi po kinukuha yung detalye, nako, bumaligtad na, nakita ninyo, binabawi kanyang testimonya, nakita ho ninyo? Oh, hindi Well, ba? alam nga, alam nga, So nangangahulugan, oo, na yung kanya mga unang sinasabi, laban sa aking kliyente, laban sa akin, ay pawang kasinungalingan. Yun po yung kanilang argumento dyan. Sa mga nakikinig, ay oo nga, binago yung statement, binawi. Mukhang gawa-gawa lang. Go ahead, attorney. tamang obserbasyon yan. At yun ang tendency. Kaya nga kung mapapansin ninyo, nauuna nang ilinabas nila yan kahit wala pang official na dokumentong sinasubmit eh. Kasi it's part of the propaganda. It's part of the meta-legal defense na i-condition ang utak ng taong bayan na ito kalokohang kaso lang, walang ninakaw. I hope that mas mapanuri ang taong bayan at nakakatulong kayo na i-explain sa kanila. Kasi kung hindi, yung madadala lang sila sa propaganda eh. And then, maya-maya, ma-dismiss na rin ito at parang hindi na natin pananagutin ang mga prosecutors at mga huwes. At sa tingin ng taong bayan, tama na. Intindihin ho natin, si Alcantara isa lang ho sa napakaraming mga testigo. At yung mga ebidensya, mga dokumento, kahit tumiwalag siya o kaya tatalikuran niya yung pinagsasabi niya, hindi ho naman mai-erase yung mga documentary evidence at mga real evidence. Opo, kasi nga din po, attorney, nag-iisip po yung marami, pati yung iba kong mga kakilala din ng mga abogado na tinanong ko, kung ikaw yung abogado, ito ho ay assuming nga po, ito po lang naman po senaryo, na assuming nga na nagkaroon ka at yung totoo yung nandoon na nakita ko, napakinggan kong balita doon sa part ng kanya recantation, kung totoo na nag-submit ka ng ganoon pong counter affidavit na binabawi mo lahat ng sinasabi mo pero nagsauli ka ng pera, sign of good faith nga, para ka maipasok sa Witness Protection Program, kung ikaw yung abogado ni Alcantara, ano ang magiging argumento mo even sa hukuman para sabihin na ano yung sinuli mong pera kung di ka nagnakaw, kung di ka kasama dito sa sindikatong ito, 'di ba? So isipin natin ano ang kanilang game plan dito, anong kanilang legal strategy dito, attorney. Hindi naman kaya dahil sa obviously nagsauli ng pera, umamin ka na, tapos pagkatapos ng recantation, magre-recant ulit. Babalik sa kanya original na kwento para sabihin ng depensa, nakita nyo na, Judge? Talagang babago-bago ng isip ito, itong testigong ito. Nakadalawa na ng baligtad yan. Huwag natin paniwalaan yan because you already have the doubt. And in case of doubt, resolve the doubt in favor of my client. Well, yung tama yan, kahit magaling ang kanyang abogado, and we presume lahat ng abogado magaling, mahihirapan niyang i-erase yung mga pera na sinauli niya. Kasi yan, real evidence, hindi mo na ma-erase yan. So, tama nga yung 3 steps sa pag-iisip mo, baka merong mas malalim na agenda. Diba? Yung bang kahapon itim, ngayon puti, bukas itim na naman, pabalik-balik, depende sa hihip ng hangin o depende sa personal nilang interest o sa mga impluensya o baka perang gumagalaw, di ba? O kaya, ginagamit din nila ito to angle for certainty dun sa kanyang pagka-witness under the Witness Protection Program. Kasi hanggang ngayon, provisional pa lang sila eh. Because tama naman, kasi gusto ng ombudsman ng DOJ, sabihin mo ang buong katotohanan, hindi selective. Maglabas ka ng resibo ng ebidensya. So siguro, maaring isang motivation is siguraduhin nyo na hindi na ito kakasuhan. Tatanggalin siya sa mga akusado at kung hindi, di babaliktad ulit kami. Maaring ganyan, hindi natin alam. Hindi naman nagsasalita pa, wala pa daw naman official na natatanggap ng DOJ. So maaring ganyan. Maari din, naguluguluhin na nila, kasabwat yung Defense Counsel para sa pagdating sa husgado, sasabihin, paano natin paniniwalaan tong taong ito, paiba-iba. So yun, reasonable doubt na naman. Many big-time grafters have avoided accountability and punishment in the name of reasonable doubt.
nakakalungkot. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!